Ang diabetes, hindi lang siya about sugar levels. It is a lifelong condition that requires the daily decision and continuous self-care ng pasyenteng may diabetes. Ano po yung tingin niyo pong nagiging balakid or barriers ng diabetes care? I can probably put it in 5 factors. Number 1, yung kaalaman tungkol sa diabetes, the access ng mga gamot. Healthy lifestyle, minsan mas mahal ang healthy choices. Masyadong busy sa trabaho. Panglima, yung emotional stress nila. So yung mga yan, kailangan alam ng mga pasyente na ano ang diabetes talaga. Ngayong taon, ang ating tema ay hawak kamay nating tugunan ang hamon ng diabetes. Ngayon araw, pag-uusapan natin ang diabetes. Hindi lang bilang isang mataas na sugar sa dugo, kundi kung papaano ito nakakaapekto sa bawat pamilya, sa lipunan, at sa bawat mamamayang Pilipino. Ngayong araw, kasama natin si Dr. Rosa C., isang endocrinologist at isang tagapagtaguyod ng diabetes care sa Pilipinas. Doktora, good morning po. Yeah, good morning. Magandang araw sa iyo, Jay. It's my pleasure to be here for this interview with you tungkol sa ating Diabetes Awareness Week. Hawak kamay nating tugunan ang hamon ng diabetes. Good morning po, Doktora. So, para sa theme natin for this week, no, napakaganda po ng kanyang message, no? Para sa inyo po, ano po yung tingin niyo pong nagiging balakid or barriers ng diabetes care sa bawat mamamayang Pilipino? Isipin natin, ang diabetes, hindi lang siya about sugar levels, about the numbers of the blood sugar of the patient, but it is a lifelong condition that requires the daily decision and continuous self-care ng pasyenteng may diabetes. Because of this, lahat ng pasyente na may diabetes, o halos lahat, nagkakaroon ng mga challenges that they encounter every day. I can probably put it in 5 things, no? 5 factors that can cause these barriers or challenges. Number 1, yung kaalaman tungkol sa diabetes. Minsan, ang mga pasyente natin, hindi alam na may diabetes na sila. Hindi nila alam na ang symptoms ng pag madalas umihi, madalas mauhaw, ay dahil sa diabetes. Akala nila kung ano lang yun dahil sa init ng panahon dito sa Pilipinas. So, yung mga yan, kailangan alam ng mga pasyente or mga kapitbahay o kapamilya na ano ang diabetes talaga. Pangalawang balakid is the access and affordability ng mga gamot. Alam mo, meron tayong tulong na kukuha sa gobyerno pero minsan hindi sapat ang mga gamot natin. Marami tayong mabibisang gamot. Marami tayong paraan para ma-check ang blood sugar. Ang problema kasi medyo may kamahalan. Healthy lifestyle, minsan mas mahal ang healthy choices. Mas mura pa yung mga pagkain na hindi na angkop, no, sa ating health. Tapos masyadong busy sa trabaho. So that goes to the lifestyle intervention. Ang lifestyle natin, kaya in the first place nagkaroon ng diabetes ang mga pasyente nating may diabetes kasi may lahi na sila and yet yung lifestyle nila mali. Hindi sila kumakain ng sapat, hindi kumakain ng tama, masyadong stressful ang buhay, pati yung kanilang mga walang ehersisyo. Ang kanilang sabihin, busy na ako, ubos ng oras ko, pagod na ako, so hindi na sila makakapag-exercise. Panglima, yung emotional stress nila, psychological burden, iniisip nila, kailan ba ito matatapos? Napakabigat naman ng pasanin ko dahil may diabetes ako. And panglima, yung suporta ng social, ng ating community at saka ng family. Yun ang very important. They play a crucial role in the success in the management of diabetes. Kailangan yung mga kamag-anak at saka yung community mismo tutulungan yung pasyenteng may diabetes. Ano mga dapat nilang kainin? Hindi pa sila yung magbibigay ng mga pagkaing bawal. Hindi yung, sige manigarilyo ka kasi cool yan. Yan yung mga bagay na dapat natin ituro sa ating mga community, mga kapitbahay. At saka sa mga kapamilya naman, kailangan natin i-support na huwag na kayong bibili ng
maglalagay ng mga pagkain sa bahay na ikakasama ng ating pasyente at saka ituturo natin sa kanila na ito ang pamamaraan para maging maganda ang iyong kalusugan, magpa-check up, importante yung magpapa-check up. Yan yung ating, kung maalala mo, meron tayong hawak kamay program na gawa ng Philippine College of Endocrinology and Metabolism. Iyan yung ating tinatawag na pinaka-basic reason why we have set that up long time ago para lang maitugunan natin na ang bawat Pilipino na may diabetes hindi mag-iisa sa kanilang paglaban sa diabetes. Napakaganda po ng mga points na nabanggit niyo po, Doktora. And sobrang rich ng learning at talagang it's really relevant to every Filipino po dito sa ating bansa, no? Lalo na po yung nabanggit niyo po na hawak kamay na linaunch po, na nilunsad mismo ng PCEDM. Tunay nga po, Doktora, no? Talagang pag ang support talaga ng family and everything, tapos yung mga nabanggit ninyo in helping every Filipino po, no? Maaari niyo po bang i-share sa amin yung kasaysayan ng hawak kamay program ng PCDM? Paano to nagsimula? Ano yung nangyari? I mean, paano niyo po, what it is all about? Ang hawak kamay laban diabetes ay nagsimula noong 2007. So it's almost 2 decades now. Sa pamumuno ng the late Dr. Josephine Raboca. So I think I was the immediate past president then, na pag-isipan namin na ang diabetes ang people or patients living with diabetes should not face this problem alone. So nalaman or natanto namin na hindi lang espesyalista ang kailangan dito sa sakit na to. Kailangan ng tulong ng bawat isa sa community. So we actually made alliance, collaborate, partnership with the barangays, with the Liga ng Barangay, with the local government units, with midwives, with nurses, and primary care physicians in every community. So mayroon kaming tinatag na Train the Trainers program. So ang ating board of directors ng college at saka yung ating mga espesyalista, yung endocrinologists, pumupunta sa bawat barangay, sa bawat communities, even sa provinces, kasi marami na rin tayong endocrinologists sa probinsya. They come up with lecture series kasi ang purpose nito is to detect early the disease, to educate them, to prevent complications. Yun lang naman ang importante, ma-prevent natin ang komplikasyon ng diabetes. Diba, Jay, wala namang namamatay sa diabetes. Ang kinamamatay ng mga pasyenteng may diabetes, yung komplikasyon. So, importante nating maiwasan ang komplikasyon. And the only way that we can do that is to detect early. So, minsan hindi lang sa adults dapat, pati sa mga bata. Sa bahay natin, simulan na natin ang pagturo sa mga bata, teenagers, ano ang healthy lifestyle, yung pag-iwas sa pagsigarilyo, pagkain ng tama, pag-ehersisyo ng kung kaya sana araw-araw, kung hindi naman at least 3 times a week. So these things are being taught. So meron tayong tinatagong, maalala mo yung tinatawag diabetes warriors. So yan yung mga tumutulong sa atin na ibanggitin sa lahat ng mga tao, mga Pilipino, kung ano ang diabetes, paano ito masusubukan natin, ano ang gagawin natin. So early detection, early risk assessment, and treatment is actually the main aim of the Hawak Kamay program ng PCDM. Napakaganda pala ng hawak kamay program, no? Parang pinapakita lang dito na hindi lang talaga sa parang sa konsulta, sa reset or check-up. It's talagang going grassroots. Talagang pupunta ka talaga sa bawat tahanan to actually help and modify and improve the diabetes care in the Philippines. Napakagandang programa, Doktora. And salamat para sa programang yon. Okay? Para sa inyo, Doktora, ano po yung maaari pang pwedeng gawin ng komunidad sa diabetes care dito sa atin para sa every Filipino? Yeah.
akala ng mga tao in general, no, natin na ang diabetes ay responsibilidad lang ng pasyente. Pero mali yun eh. Dapat ang community, it's actually a community responsibility. Every one of us should help one another to make sure that our patient living with diabetes can live a fuller and healthier life. So maraming paraan. So marami yung ating mga barangay, yung number one, yung creating education and awareness. So through the barangays or local health units, mga midwife, nurses, pwede tayong gumawa ng isang programa or like health talks, tulad ng ginagawa natin ngayon. Health talks para mabigyan ng kaalaman ang mga miyembro ng ating barangay, bawat barangay. So, pwede din magpagawa ng screening assessment. So, with partnership with some health providers or ating anyone who can really give some support or donation para makapag-screen tayo ng mas maraming pasyente para maiwasan ang komplikasyon. Kasi kapag na-detect natin early, magagawa ng paraan. Tamang pagkain, tamang ehersisyo, pananaw sa buhay. Kasi yan, stress factor can actually affect din. Then number two, we can ask the community to do or create healthier environment. Akala kasi ang environment wala yan. Importante kasi halos 24/7 nasa kasama tayo ng ating workplace, ng ating school, sa mga estudyante. Lahat yan mag-influence kung ano ang tama o healthier o yung pag-iisip na tama para maging healthy. Tapos, sa mga pasyente naman na meron ng diabetes, then may paraan na pwedeng tulungan sila. May mga health centers tayo na pwedeng magbigay. Ang gobyerno nagbibigay naman ng gamot. Naalala ko nung the year 2000, ang International Diabetes Federation tumulong sa atin, no, na i-coordinate with me noon na gumawa ng Insulin for Life program. Ginawa natin dito. So, nakapag-identify tayo ng mga pasyente. Type 1 ito sa mga bata. Then, we extended it to type 2 in children. Kasi napag-alaman namin, marami ng bata pa, may diabetes na. No, na nangangailangan na ng diabetes. Type 2 yan, hindi yan type 1. And yet, nagkaka-diabetes na sila. Dahil sa ating klase ng choices. Mali ang mga choices. So, through the barangay, maituturo nila ano ang tamang pagkain para sa mga estudyante. Kaya ngayon, as much as possible, pumupunta na rin tayo sa eskwelahan. No? Nagbibigay tayo ng mga lectures sa mga bata para alamin nila kung ano yung diabetes. So hopefully, I know with our Insulin for Life, yung Philippine College of Endocrine and Metabolism is also supporting our indigent patients na hindi maka-support o makapambili ng insulin through the help also of our pharmaceutical friends. So, maraming paraan na pwede nating tulungan. Gaya ng sabi ko, yung earlier about teaching early para yung mga bata maiwasan ang diabetes kasi before diagnosis, kasi inherited yan na sakit, di ba? So, mamamana nila. Kung halimbawa pangit yung lifestyle nila, maaga silang magkakaroon ng diabetes. But if maturuan natin early on ng mga dapat nilang iwasan, mapiprevent natin. Napakagaling na mensahe po na yan, Doktora. Talagang starting from young, bata pa lang, talagang dapat yung mindset talaga nila. Yung alam na dapat nila kung ano yung dapat iwasan kasi nga they're really at risk. And ang galing po ng programa yun na insulin kasi sobrang dami po talaga dito sa Pilipinas na parang nandun sa marginalized po, no, na parang they cannot continue treatment, and ang galing na advocacy po talaga para sa kanila in prolonging their life. I'd like to add something to that. Kasi
maraming pasyente, dahil sa mahal nga ang insulin, yung mga doktor natin, hindi rin nagbibigay ng insulin, which is mali. Kasi minsan, insulin is the only remedy, especially for our type 1 patients. So, tinuturuan na rin natin ang mga doctors kung sino ang mga pasyente na kailangan gumamit ng insulin at saka hindi. No? So, that way, there's actually teaching not only the doctors, the caregivers, the nurses, the midwife, everyone, we can work together to help in the prevention and detection of diabetes. Prevention and detection. Napakagandang 2 words talaga yan, Doktora, para sa atin. And hopefully, magtuloy-tuloy po yan and we could get actually government support, especially really for those mga mahihirap nating kababayan in treating diabetes mellitus. Kasi, sabi niyo nga po kanina, andyan na siya. Hindi sila namamatay sa diabetes, namamatay sila sa komplikasyon ng diabetes. Okay? Doktora, so ito po, last question po ngayong umagang to. Bilang pagtatapos, ano po ang message natin or mensahe natin sa lahat sa buong Pilipinas, sa ating tagapakinig, para sa ngayong Diabetes Awareness Week 2026? So, para sa akin, ang simpleng message ko lang para sa lahat is that ang diabetes, sabi ko nga, is lifelong disease. So, kailangan natin tugunan ang hamon ng diabetes not only sa pasyenteng with diabetes, pati na sa kanilang pamilya. So, hawak kamay tayong lalaban at tutugunan ang hamon na to. At importante lang na malaman natin kung ano ang ating numero, ano ang ating blood sugar, ano ang ating risk factor para sa ganon magawa natin ng paraan at ma-prevent itong sakit ng diabetes na to. At para sa mga pasyente na may diabetes, huwag kayong mangamba kasi andito ang PCEDM at ang lahat ng diabetes warriors, tutulungan kayo ma-create a healthier you, healthier tomorrow. So, importante din na suportahan natin ang mga pasyenteng may diabetes. Yun lang sa tingin ko, kaya natin ito. Basta hawak kamay nating haharapin ang bukas para ang ating mga pasyenteng may diabetes ay magiging healthier in the future. Maraming salamat, Doktora. Napakagandang mensahe po yan para sa ating mga tagapakinig, manonood. And thank you po sa expertise na ipinamalas niyo po, ibinahagi sa amin po ngayong umagang to. And again, mula sa PCEDM at Diabetes Council po, maraming salamat po for listening po at pag-antabay sa amin ngayong Diabetes Awareness Week 2026. Muli ako po si Dr. Joseph Sason, kasama ko po si Dr. Rosa C. Para po sa itong episode po natin regarding Diabetes Awareness Week 2026.